Ayan, dumako na tayo dito. Saglit lang po. Saglit. Mr. Epektibo, Kuya Ipe sa Senado, Mr. Epektibo. Hey, 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 hey. Okay, dumako na tayo dito. Pasok! Sa agri, pumupunta sa mga farms kung ano yung mga problema nila. Pag mag-ani na, magsisingil na kami ng utang. Ang bayad ng farmer sa amin, palay. So, susunduin ngayon namin yung palay doon sa farmer, dadalhin namin sa mill, ipoprocess na namin, pinagbibili namin yung bigas dito sa Maynila, sa malalaking kumpanya. Yung kita na yon, balik na naman yon sa revolving fund. Ulit na naman. Kakaiba yung si Sir Bong noon. We play with the raw material, which is the palay, and also sell the rice. So it's not limited in marketing the palay. Pinapakita lang po natin sa inyo ngayon kung gaano po kagaling si BBM dito sa pag-handle po talaga dito po sa ating pagkain. Ito po lalong-lalo na po itong palay na di ba nga po isa sa mga pina-priority na ni BBM na adhikain na pangarap niya nga yung bigas mapababa. Kasi alam niya talaga yung sitwasyon eh. Alam niya yung sitwasyon. Kaso yung iba minamali po. 20 pesos na bigas, asa na? Ang market namin noon, San Miguel Corporation, Andox Luzon, hanggang Baguio, hanggang Manila, yung Philippine Cooperative Center. Ang dami. Dahil dyan sa sistemang yan, mula sa net importer ng bigas ang Ilocos Norte, naging exporter kami, producing 283% of our demand. 183% ng production namin ay pinagbibili. At that time, magandang presyo ng bigas, kumikita yung farmer. Yan, gusto ko nga ipakita uli sa inyo na itong ginagawa nga po ni BBM na mga pamamaraan niya. Ibig sabihin, yung mga pamamaraan niya nga po ngayon na nakapokus po siya ngayon sa ating mga magsasaka. Nakita niyo naman po, ang ginagawa niya sa magsasaka, talagang tinutulungan niya po, nakapokus siya ngayon. Nakapokus siya ngayon. Ito pa po. Halos 2 bilyon ang pagkakautang ng mga magsasaka sa Central Mindanao. Binura na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayan po Ayan po papakita ko lang po sa inyo yung walang ginagawang presidente. 2 bilyon po na magsasaka na utang, binura na ni BBM. Ayan po yung walang ginagawa Ayan po ang walang ginagawa. Ako na magbabalita kasi hindi na mababalita ng iba to eh. Sisiraan pa nila eh. Ako na magbabalita. Balitang umaampante mula kay Eileen Taliping. Burado na ang pagkakautang ng mahigit 20,000 agrarian reform beneficiaries sa Central Mindanao na umaabot sa mahigit 1.47 billion pesos matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation with release of mortgage. Ayan po 2 bilyon binayaran ni BBM na mga utang ng ating magsasaka. So magiging maalwal na ang pagtatrabaho at pagsasaka ng ating magsasaka. Wala nang problema. Wala silang iniintinding utang. Wala silang iniintinding matas na porsyento ng tubo pag kumukuha sila sa ibang mga financer. So napakalupit ni BBM. At hindi lang po yun. Ito pa, diretso natin. Ito po magugulat kayo. Ito na. Ito po, PBBM groundbreaking cancer hospital. Wala pong ginawa eh. Pasensya na kayo, walang ginawa si BBM Meron na pong cancer hospital na pinatayo ang ating gobyerno sa Pampanga. Wala pong ginagawa eh. Sa mga taga Pampanga, meron po dyan bagong tayo na cancer hospital. Galing po sa ating gobyerno. Sa pangunguna po ni BBM. Ayan po
Kaya lang, lakihan kaya natin. Sandali lang. Lakihan lang po natin. Yan. Baka makapiright tayo. Huwag na natin pa yung sound. Yan po ha. Sa Pampanga po yan. Ayan po ha. Ayan po ha. Pinapatayo pong cancer hospital. Oh. Walang ginagawa eh. Okay? Yan ang mga walang ginagawa. Oh. Alam niyo mga Boca Tribs, sa tuwing mapapanood ko ang video na ito, nalulungkot ako. Nalulungkot ako para sa kanya sapagkat siya yung nag-iisip ng mabuti para sa ating bansa, Tama. lalo't higit ay sa mga kabataan. Pero siya yung madalas na pinagwiwikaan ng mga salitang masasama. Tama yun, no? Kumbaga, yung tao na tahimik lang, nagtatrabaho lang, yung pa yung talagang winawasak nila. Kasi yung mga kalaban ni BBM ngayon, atat na atat at patay gutom na maging presidente agad. 'Di ba? Hindi man lang sila mag-antay ng 2028. No? Tapos sasabihin nila Marcos ang ganid na Marcos ang ganid na sa kapangyarihan. Eh kita mo naman sino ba yung umamin na presidente na dapat siya. Diba? Siya po yung taong tinatawag ninyong bangag. Siya rin po yung taong tinatawag ninyong magnanakaw. At siya rin po yung taong tinatawag ninyong tamad. Pero kung pag-iisipan niyo pong mabuti, siya po yung padre de pamilya na mabuting ama para sa kanyang pamilya at mabuting asawa para sa kanyang asawa. Tingnan mo. Kasi makikita mo yan, si BBM mabuting ama yan, tsaka mabuting asawa. Hindi katulad ng dating presidente po natin, demonyo po talaga. Dadamay pa yung mga anak, kurakot. Diba? Kurakot. At higit po sa lahat, mabuting Pangulo ng bansang Pilipinas na ginagawa po ang lahat. Kayo lang po ang ayaw pumayag. Oh. Kayo lang po ang nananatiling hindi nakakakita ng mga mabubuti niyang ginagawa. Oh. Bakit ganon? Oh, kita mo? May ginagawa yung presidente. Ayaw nyo lang sadyang makita at sinisiraan nyo. Diba? Totoo yan, Mami Cheche. Ayaw kasi nila na si BBM, gusto nila magkamali si BBM para yung ginawa ni Duterte ay talagang matakpan ng pagkakamali ni BBM. Hindi siya ganon, boy, matalino to. Kita mo naman sino kinakarma ngayon. Diba? Sino kinakarma ngayon sa mga kademonyo ang ginawa? Oh. At dahil po dyan, ang nag-invest po, ito po, ito pakita ko sa inyo. Ito. Investment performance, January to November, total approved investment, 1.58 trillion. Foreign investment, 379 billion. Local investment approval, 1.20 trillion. Ayan po ayan po. Kasi pinapalabas nila wala rin daw po nag-i-invest. Diba? Magkano, ano sabi ni Sunny? Magkano prinsipyo? So, bilang ko buhay mo eh.
Di ba? Ayan po ang mga investment sa energy, 1.35. Sa air and water, 1.25 billion. Sa real estate, 34 billion. Sa manufacturing, 30 billion. Sa water supply, sewerage, 16 billion. Ayan po ang mga nag-invest sa ating bansa. Ngayon, dumako naman po tayo sa karmang sinasabi ko. Eto na po, dumarating na po ang karma. Eto na po ang karma. Grab charges to stay against Duque and Lau. Ngayon po, pag si Duque po at si Lau nananatili po ang grab charges ng Supreme Court, ibig po sabihin, talaga mga magnanakaw to. Di ba? Korte po nagpatunay yan, ha? Korte po ang nagpatunay. Ang charges na Grab, dapat nga dapat plunder to Ang charges na Grab at kay Lau, yung PSDBM, ay mananatili. So, ano ibig sabihin yan? Napatunayan po talaga na kinurakot nila Duterte ang pera ng Parmali. Yan po in short na madaling salita. Kinurakot nila Duterte ang pera ng Parmali. Nagkakaalaga pong, 41 billion. $41 billion. Kitang-kita nyo naman po kung gaano kawalang yat demonyo ang dating presidente nyo. Nasasabihin nyo, the best. Sabihin ba't nadamay si Digong? Siya ang nag-utos kay Duque. Kaya malamang-lamang pag naipit si Duque, walang magagawa si Duque kundi ilaglag ang demonyong dating presidente. Diba? Sasabihin lang ni Duque, tinawagan po ako ni Tinawagan po ako ni Digong Sabi niya, aprubahan ko Ilipat ko Sabi po ni Digong, ilipat ko Ilipat ko sa Parmali. Si Lau. Kasabwat pa. Bata ni Bongo. Kita mo kung gaano tayo winalangya. Ba't ano bang ginawa nun? Ano bang, papakita ko sa inyo, ano ba, kaya pala ganito, ngayon ko lang na-realize. Kaya pala ito ganito. Natatandaan nyo ba to? President Duterte threatens to jail people who refuse COVID-19 vaccine. Kita mo? Kaya pala nagawa ni Duterte yan. Kaya pala pinipilit niya talaga lahat mag-vaccine. Ngayon lang natin na-realize. Kasi nga, natandaan nyo yung nireact natin nakaraan? Diba? Yung mga sobra-sobrang vaccine na in-order nila. Sinobrahan talaga nila para yung kita nila solid na solid. Ngayon lang natin naisip to Kaya pala nananakot tong demonyo na magpa-vaccine kayo, mag-ano kayo. Kundi ikukulong ko kayo. Kasi nga, yung binili nilang mga vaccine, putek, ang dami pala para kumita sila ng kumita. Ngayon po, expired na.
Magkano po yun? 11 million. 11 million po expired. Yan ang digong nyo. Inuubos yung pera natin na wala man lang magandang konkretong plano. Wala kasing alam eh. Criminal mind eh. Inorderan nila Duque, ayan kasama na to, inorderan nila ng inorderan hanggang sa hindi nila inaano, basta lang, pag maraming order, siyempre, marami silang porsyento. Diba? Tama, Chupeng. Mas maraming in-order, mas malaki po ang per order nila, per komisyon. Kinumisyon tayo. Hindi po sila totoong naaawa sa atin. Kasi kung totoong naaawa sa atin yan, hindi niya tayo ililipat sa Parmali. Naabot-abot po ang problemang binigay sa atin ng Parmali. Expired na vaccine, sobra-sobrang vaccine. Tapos yung face mask natin, delay na delay. Patay ka na, hindi ka nakaranas ng face mask. Tapos, siguro, si Michael Yang, may negosyo rin na face shield. Pinag-face shield tayo. Tayo lang sa lahat ng may COVID ang may face shield. Kaya pansin nyo yung pandemic, pag nanonood ka sa buong mundo, puti ko, makikita mo talagang Pilipinas kasi tayo lang may face shield eh. Tapos tatakutin tayo. Kailangan huwag kayong lumabas pag wala kayong face shield, ikulong. Siguro, negosyo rin ni Michael yung face shield. Kaya tayo lang sa lahat talaga ng bansa may face shield. Tandaan nyo yun? Tapos huhulihin ka ng polis, hindi ka mapasukin sa Pure Gold kasi sa mga department store, kasi may memo sila na pag walang face shield, hindi ka mapasukin. Yung pala, siguro produkto ni Michael Yang to, kaya tayo lang ang lintik na may face shield ng pandemic. Diba? Mukha tayong tanga. Na kung tutuusin po, wala naman pala kwenta yung face shield. Hayop na yan. Isa pa yan. Mami Che, yung PPE na yan, putek, ang singilaw, 8,000. 200 pesos lang pala yung hayop na yan. Biro mo yung PPE, inano sa Congress, putik, ang presyo nila 8,000. Putik, 200 pesos lang pala pag wholesale. Magkano yung per ulo? Yung face mask? 21 pesos sa kanila. Sa DOH, 13 pesos. Nilipat pa rin ni Digong para lang kumita si Michael Yang. Anong sabi niya? Siyempre, negosyante, kailangan kumita. Si Purple Heart, sa Taiwan. Wala. Tingnan nyo nga nung pandemic, tayo lang ang naka-face shield kasi nga, utos ni Michael Yang yan, negosyo nila yan eh. Tapos kailangan naka-hengdi ka pa. Bawal, bumili ka ng ibang face shield, magagalit pa sila. Yung may design na face shield, kailangan hengdi ka lang. Hende ng ina nyo. Tapos meron pa, tama yan, Mami Cheche. Meron pa tayong motor shield. Putik na yan, motor shield. Para tayong tanga, no? Pag sasakay ka sa motor, meron pa motor shield. Abay, inutil talaga.
Di ba, meron ka pa pag sasakay ka motor, nakahawa ka sa motor shield, para kang tanga, no? Kaya nung pandemic, hindi tayo mamatay sa COVID, mamamatay tayo sa himatay, eh. Sa himatay. Biro mo naka-face mask ka na, may face shield ka pa, putik ko, ang init-init, hindi ka makahinga. Sa himatay ka mamamatay. Pero mo niloko tayo ni Digong. Kaya pala, ini-insist niya na mag-vaccine tayo kasi nga, ang dami pala ngayon na hindi naubos yung vaccine. Dahil sa kagagawa nila, inorderan nila ng inorderan kahit sapat na yung vaccine natin. Inorder na, sinobra nila kasi nga may commission sila. Kita mo yan? Mamamatay. Ganyan ba yung mahal yung Pilipino? Mamamatay na yung mga kababayan mo, putik, na inahayaan mo pa na uluhan mo. Grabe ginawa sa atin ni Digong. Tapos nag-extend pa ng isa pang lockdown. Mukhang hindi pa boundary. Umihirit pa. Ng wedding talaga. Tapos, tuwing gabi, meron siyang talk to people. Putik, puro pananakot, puro pagyayabang. Yung pala, putik, ninanakawan na tayo, na nagnanakaw na pala sila ng malaki-laki. Hayop na yan. Biro mo nung na yun, di man lang yan nakwento na yung Parmali ang may hawak sa atin. Tapos nung na-delay yung Parmali, pinagtatanggol niya pa, na-delay yung face mask. Na-delay, pinagtatanggol niya pa. Hayop na tong demonyo na to. Tapos may gana ka pa ipagtanggol yan. Napaka magnanakaw. Tapos magiging proud ka pa dyan, putik, ilan ng milyong kinita niyan, lahat ng buong pamilya. Ayop, no? Bang klase, demonyo talaga, eh. Matindi ka demonyo ang talaga ni Tatay Diggs. Bukas na tayo, magkita-kita tayo bukas, matulog tayo maaga. Bukas naman, sa kabila tayo. Thank you po, maraming salamat po. Shoutout yung umabol, Lace Classic, AIU, M.E. Joaquin, Chupaeng, Grandmama, Marlene Valencia, Gary, Pepe Malonzo. Ayan, shoutout sa mga umabol. Maraming salamat. Dulce De Losa. Ayoko na ikwento yung COVID experience ko. Mahaba na naman yun, eh. Yung utot. Di bali ng umutot, wag ka lang umubo. Thank you po, Ma'am Emmy Joaquin.
Pamela Morimoto Mardia, Ma'am Katrina LOVE. Ineko, hello! Thank you, Lorna Llamas. Ano mo si political analyst Llamas. Vloggy TV Reborn, Mans Romance. My channel. Thank you, Pepe. Cristila Cuata. Edward Cañeda. Purple Heart. Katie. Noy Nitra Gilga. Hello. Bayo. Like. Bayo. Tita Wimi, hello. Pamela Morimoto, thank you. Wonder Woman, thank you. Ma'am Lucy Sia, hello. Chinita ako, Legendary TV. One Boys Pounder, Scramble. Ano? Scramble. Jennifer Anuran. Samson As. Les Banks. Michael Mersa. Mauricia Flores. Charito Diaz. Bye-bye. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.